Walang ibang hangad itong si Natalie kundi magkaroon ng simpleng pamumuhay kasama ng kanyang ina. Bata pa lamang ito noon nung sumakabilang buhay ang kanyang ama. Kaya naman ang kanyang ina na lamang mismo ang nagtuguyod sa kanya bilang isang tendera sa palengke. Kaya naman noong nasa tamang edad na itong si Natalie para makatulong sa kanyang ina ay pumasok ito bilang isang delivery rider. Matapos ng kanyang klase, kailangan gawin ito ni Natalie para kahit papaano ay hindi mabibigatan sa mga gastusin ang kanyang ina. Kaya ang pag-deliver ng mga pagkain ang kanyang routine sa araw-araw, umulan man o umaraw. Kung gandang pag-uusapan ay hindi naman nagpapatalo sa dalaga. Maliban sa masipag ay lagad nitong panalo pagdating sa pageant ng eskwelahan. At dahil doon nga ay may ilan sa mga kalalakihan ang nagkaka-interest sa kanya na manligaw, pero lagi niya itong binabasted. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay makapagtapos siya ng pag-aaral. Dahil gabi pa naman ang oras ng kanyang klase, kaya naman ay maaga itong nagising para sumaglit sa pagde-deliver ng pagkain. Habang kasalukuyan siyang nagmamaneho ng kanyang motorsiklo para ihatid ang pagkain na order, sa hindi niya inaasahan ay nakita niya ang isang matandang lalaki sa kanyang gilid ng kalsada habang humihingi ito ng pagkain sa may isang restaurant, pero pilit siyang tinutulak ng bantay sa entrance ng restaurant dahilan para matumba ito. Nakita naman ito ni Natalie kaya naman bigla niyang hininto ang motorsiklo at lumapit sa matandang lalaki. Naku sir, nasaktan po ba kayo? Ikaw, anong ginagawa mo? Bakit mo siya tinulak? Miss, pwede ba? Huwag kang makialam dito. Karapatan naming pigilan ang matandang ito na lumabas at pumasok sa loob ng restaurant dahil yun ang gusto ng aming boss. Maski na kuya, hindi mo dapat tinulak ang isang matanda. Matuto ka namang rumispeto. Pwede ba miss? Kung wala ka namang ibang gagawin dito, maisip na paraan, umalis ka na. Sayang yung ganda mo eh. Ibinangon ni Natalie ang matanda mula sa kanyang pagkatumba. Naku iha, maraming salamat sa tulong mo. Huwag kang mag-alala, ayos lamang ako. Nakalimutan ko kasi magdala ng pera para pambili ng pagkain. Parating na rin kasi ang apo ko ngayon dito at siya nang bahalang mabayad, pero dito pa lang sa entrance, hindi na ako pinapasok sa loob. Naku sir, huwag na kayong pumasok kung ganyan man lang din ang kanilang ugali. Ito po, meron na po akong pagkain dito at kaunting pera para sa inyo. Naku iha, sigurado ka ba? Hindi mo pa ako kilala kung sino ako eh. Naku sir, hindi naman po mahalaga kung kilala ko ang isang tao. Basta't nangangailangan ng tulong, tutulungan ko. Kung ganun iha, ganyan ang gusto kong ugali ng isang babae. Mapagbigay sa kapwa, kahit sa taong hindi mo kilala. Hayaan mo, parating na dito ngayon ang apo ko. Ibabalik ko rin sa iyo yung pera mo at itong pagkain na binigay mo sa akin. Naku sir, wag na. Ayos lang po yun. So paano sir? Aalis na ako. Teka lang. Paano kita pasalamatan dito? Pwede ba akong makahingi sa'yo ng number? Para malay natin, balang araw ay makatulong din ako sa'yo. Heto po sir, ang phone number ko. So, ikaw pala si Natalie Cruz? Opo sir, ako nga po. Sige na sir, aalis na ako dahil magde-deliver pa ako eh. Tuluyan nang umalis itong si Natalie sakay ng kanyang motorsiklo. Samantalang naging maganda naman ang impresyon nitong si Lucio sa naturang dalaga matapos siyang tulungan ito. Mukhang ito na yata ang kanyang hinahanap na babae na narapat sa kanyang apo. Maya-maya pa ay dumating na nga itong binatang tinawagan ni Lucio. Nakasakay ito ng isang mamahaling sasakyan at napapaligiran ng mga bodyguards dahil doon ay laking gulat ng gwardya habang pinagmasdan ang dalawa. Hello, ano bang ginagawa niyo dito sa labas? Paano kayo dito? Isa pa, hindi ka pa nadala ng pera mo para magamit sa kailangan mo dito. Ayos lang naman ako eh. Nagpasalamat nga ako dahil nakita ko ang isang babaeng nagbigay sa akin ng pera at pagkain. Ayan ka na naman Lo Darating din tayo sa tamang panahon. Magkaroon din ako ng totoong maging kasintahan ko. Miguel, kailan pa?
Baka naman gusto mo pang balikan pa itong si Rachel na alam ko naman na pera lamang ang habol nito sa atin. Gusto ko makilala mo itong si Natalie. She's a nice girl. Nakita ko sa kanya ang magiging isang mabuting nobya mo. Kaya bukas mismo ay gusto kong magkakilala kayong dalawa ng personal. O tara na, ihatid mo na ako sa bahay. Inhatid na nga nitong si Miguel ang kanyang lolo sa kanilang mansyon. Pero pumasok na naman sa isipan ni Miguel kung ano na naman ang nasa isip ng kanyang lolo. Nag-isang apo lamang itong si Miguel kaya gustong makasigurado nitong si Don Locio na totoo ang maging nobya at soon to be wife nitong si Miguel. At para sa kanya, ito ngang si Natalie ang nabagay sa kanya. Kaya naman kinabukasan na umaga ay tumawag itong si Don Locio kay Natalie. Hello? Sino to? Natalie, ako to. Yung matanda na tinulungan mo kahapon. Pakiusap. Pwede ka bang makausap ngayon sa bahay ko? At gusto ko lang sana kitang makausap at deliver mo ko ng 2 pizza. Sige po sir. Magdadala din po ako ng pizza. Lo? Ano na naman to? Lo, ano na naman to? Magpapakilala ako sa kanya na ganitong estado? Miguel, sa ngayon, magkunwari kang simpleng tao. Paano yun, Lo? Nandito tayo ngayon sa mansyon, di ba? Malalaman nito na ikaw ay isang bilyonaryo. Miguel, for the meantime, doon muna tayo sa maliit na bahay na pinaglaruan mo dati. Isa pa, malinis naman doon. At kahit maliit yun, ay okay lang. Sa mga oras na iyon ay nagtungo na nga itong si Natalie sa address na binigyan ni Don Locio sa kanya. Ganon din naman ang matanda. Umalis pa rin ito para makapagkita sa dalaga kasama nito si Miguel. Lo, nakasigurado ka ba talaga sa babaeng yan na tinutukoy mo? Baka katulad siya ng ibang babae na nakilala ko. Pera lang ang gusto kapag nalaman nito na ang totoo nating estado. Basta Miguel, ikaw na lang humusga sa kanya kapag nagkita na kayong dalawa. Nauna nakarating sa maliit na bahay itong sina Miguel at Don Locio at hinintay na lamang nila itong pagdating ni Natalie. Tao po? Iha, mabuti naman at nandito ka na. Halika mo na sa loob. Pagbasahin mo na talaga yung bahay namin ha. Talagang maliit lang ito eh. Naku sir, hindi naman po mahalaga kung malaki o maliit ang bahay. Sir, ito na nga pala ang pina-order mo na pizza. Nako, salamat Natalie. Heto nga pala ang bayad and keep the change. Naku sir, malaki po ito eh. Hindi ko po ito matatanggap. Sige na. Tanggapin mo na iha. Bilang pasalamat ko sa iyo at sa pagtulong mo rin sa akin. Sir, baka wala na po kayong budget sa sarili niyo. Meron naman iha. Pero Pero ano sir? gusto na kitang makausap tungkol sa isang mahalagang bagay. Sa palagay ko naman, isa kang dalaga, hindi ba? Gusto kong ipakilala sa iyo ang apo kong si Miguel. Gusto kong maranasan ng apo ko ang totoong nobya. Kaya sana pumayag kang maging nobya ng apo ko. Huwag kang mag-alala dahil hindi ka na magtatrabaho bilang isang delivery rider. At mag-focus ka na lamang sa eskwela mo. Bibigyan kita ng $250,000. Naku sir, parang hindi ko naman yata kaya na paibigin ko ang apo niyo. Ito nga pala. Miguel, ito nga pala si Natalie. Natalie, ito ang apo ko. Hello po Sir Miguel. Magandang araw po. Alo, siya na ba yung tinutukoy mo? Miguel, pumayag na itong si Natalie na magpakasal sa'yo. Laking gulat naman ni Natalie na inakala nitong magpanggap lamang siyang nobya sa binatang iyon pero hindi nito inasahan ang rinig na salitang kasal sa kanilang dalawa. Tuloy na kayang tatanggapin ni Natalie ang offer ni Don Locio sa kanya. Kaya mga kaibigan, huwag na huwag natin kaligtaan ang susunod na kabanata sa pag-ibigan nina Natalie at Miguel. Abangan natin ang ating part 2.